Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga karumal-dumal na krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad sa loob ng paaralan. Dahil dito, muling nabibigyang pansin ang Senate Bill No. 372 ni Senador Robin Padilla. Layunin ng panukalang ito na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act upang mapanagot ang mga batang edad 10 hanggang 17 taong gulang na sangkot sa mga heinous crimes. Sa gitna ng mga insidenteng ito, muling nabubuksan ang usapin. Sapat ba ang kasalukuyang batas o panahon na para amyendahan ito? Alamin natin ang saloobin ng ating mga kababayan. Napansin mo ba ang mga nagdaang balita tungkol sa pagtaas ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad? Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang mga ganitong balita? Yung karahasan ngayon, no, hindi lang sa mga nakakatanda na, pati mga bata, iba na ngayon ang mga pag-iisip ng mga kabataan, no? Mga marahas na yung mga pag-iisip nila. Yung juvenile yan dapat 10 taon. Kung pwede, 8 taon nga sana Kasi ang 10 taon, may isip na yan Dahil sana ma'am, sa pamalakad ng gobyerno natin, tapos sa mga batas na dapat isaayos at baguhin. Sang-ayon po ba kayo sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 years old at gagawin po itong 10 years old? Sangayon po ako kasi siyempre ang mga kabataan ngayon, 10 taon, kahit mababa pa nga yung edad, alam na nila yung mga ginagawa nila kung tama o mali. Kaya dapat lang, nung nakaraang pangyayari na sa kabataan doon sa Tacloban, makita mo naman na may ipinalabas na conversation nila na kung saan pa yung mas mababa yung edad ng isang bata na namaril, parang siya pa yung may kaalaman, mas maraming kaalaman sa mga batas. Alam nila sa sarili nila na mali yung ginagawa nila. Yung batas na yan, babaan na yan. Tama si Robin, Senator Idol. Tama ka. Dapat, kung pwede, sa akin lang About my opinion lang 8 taon dapat yan. Kasi 10 taon, may ano pa rin para magtanda at saka isa pa. Yung mga magulang na pabaya sa anak, ikulong din yan. Isama yan. Kawawa yung mga nabibiktima nila. Sangayon pa ako doon ma'am kasi sa yung mga 15 years old, tas 10 to 15, may isip na po yun. Nakakaintindi na po yun ng tama at saka hindi. Sa tingin niyo po ba sapat na ang kamalayan ng mga kabataan ngayon upang maunawaan ang bigat ng kanilang mga ginagawa? Oo. Siyempre, alam mo, kapag hindi mo zipna yung kabataan ngayon, force na tayo. Maraming tayong problema sa kanila. Kaya nga dapat yan, yung batas na yan, babaan na yan. Ano po natin mababalanse ang bananagutan sa batas at ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang batang makapagbagong buhay? Sa akin kasi dapat si mga magulang, bago nila mag-anak, isipin muna nila yung mga bata kung kaya nilang alagaan. Kasi magsisimula talaga sa mga magulang kung papalaki natin ng maayos yung mga bata. Ayan, bata man, kailang ikulong. Ikulong talaga. Para sa ganoon, magtanda, magbabagong buhay yan. Kasala siya, halimbawa, ikulong sa bahay ampunan, doon ilagay. Hanggang magtanda yan. Pag yung lumaki na siya, magtatanda na yan dahil siyempre, ang ginagawa na doon, magdadasal. Inirehabilitate yan para magbagong buhay. Iba-iba ang pananaw na ating narinig. Ngunit iisa ang tanong na nananatili. Paano natin mapoprotektahan ang ating komunidad habang tinitiyak na may pananagutan ang mga sangkot sa mabibigat na krimen? Kayo naman, ano ang inyong pananaw? Sang-ayon ba kayo sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility para sa mga batang sangkot sa heinous crimes? Ibigay ang inyong opinion sa comment section.